Habang ang sumpa na ipinataw ni Lin Moyo ay nagsimulang makaapekto sa katawan ng Dragon King, na naging sanhi upang ito ay matuno, ang Dragon King ay labis na nagulat. Tumingin sa epekto ng sumpa na kumakalat sa kanyang katawan, sinabi niya ng may takot, "Ano ang nangyayari? Ang aking kapangyarihan, ang aking antas, lahat ay nawawala." Samantala, matapos bitag ang Dragon King sa kanyang sumpa, naghanda si Lin Moyo na tapusin ito. Naglunsad siya ng isang malakas na slash attack ng diretso patungo sa Dragon King, at sa sandaling tumama ang hagupit sa kanyang leeg, ito ay ganap na naputol at napatay ang Dragon King. Sa kabilang panig, ang buong hukbo ng dragon na dumating upang patayin si Lin Moyo ay labis na natakot matapos makita ang kanyang ginawa. Ang ilang mga Dragon King ay nagalit, habang ang mga dragon na nakasakay sa mga dragon warship ay nakatitig sa eksena at sumigaw ng may takot, "Ito ay isang halimaw! Ito ay isang halimaw! Kailangan natin itong patayin." Habang sila ay sumisigaw, lahat sila ay nagsimulang sumugod patungo kay Lin Moyo ng buong bilis. Nang makita ang buong hukbo ng mga Dragon Warrior na sabay na lumalapit, naghanda rin si Lin Moyo para sa labanan. Hinugot niya ang kanyang karit at agad na ginamit ang God-slaying laban sa mga Dragon Warrior na sumusugod mula sa harapan, sunod-sunod na alon ng mga slashing attacks ang kumawala ng buong bilis, at bawat Dragon Warrior na nahuli sa mga atake ay agad na napatay. Ang mga Dragon Warship ay nawasak sa isang hampas lamang, habang ang mga Dragon Warriors ay pinatay sa sandaling sila ay nahuli sa mga slashing attacks. Noon lamang, dumating ang Dragon Emperor at nang makita ang napakaraming kanyang mga kasamang dragon na pinapatay, sumigaw siya ng may galit, "Ano ang ginagawa ninyong lahat?" Sa puntong ito, hindi mabilang na mga Dragon Warship ang nawasak na ng mga atake ni Lin Moyo at bumabagsak mula sa kalangitan. Ang buong lugar ay bumagsak sa kaguluhan. Ngunit si Lin Moyo ay nagpakita pa rin ng walang intensyon na itigil ang kanyang pagsalakay. Nang makita ang napakarami sa kanyang mga kasamang pinapatay, ang Dragon Emperor ay naglunsad ng isang atake patungo kay Lin Moyo at sumigaw, "Tumigil ka na ngayon." Ang atake na inilabas ng Dragon Emperor ay direktang bumangga sa isa sa mga slashing attacks ni Lin Moyo at pinigilan ito. Sa sandaling makita ni Lin Moyo ang Dragon Emperor, tiningnan niya ito ng may seryosong ekspresyon at sinabi, "Masyado kang mabagal." Sa sinabing iyon, kumilos si Lin Moyo ng buong bilis ng diretso sa pamamagitan ng Dragon Emperor at lahat ng Dragon Warriors na naroroon, nakatakas mula sa lugar. Habang siya ay tumatakas, sadyang tinutuya ni Lin Moyo ang Dragon Emperor at sinabi, "Palam, pupunta ako sa susunod na lungsod upang magdulot ng ilang pagkawasak." Nang makita si Lin Moyo na umalis, ang Dragon Emperor ay naging labis na seryoso at naisip, talagang hindi natin siya pwedeng hayaang magpatuloy sa masakar na ito. Pagkatapos ay biglang sumigaw ang Dragon Emperor ng buong lakas, "Tayo ay nasa panganib, mapagpakumbaba naming hinihiling sa aming ninuno na bumaba." Inulit niya ang parehong mga salita ng 2 beses, at sa sandaling umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong lugar. Ang kalangitan ay biglang nagbago. Ang lilang enerhiya ay nagsimulang bumuhos ng diretso mula sa katawan ng Dragon Emperor at nagsanib sa kalangitan. Kasabay nito, ang lilang enerhiya ay nagsimulang mabuo sa kanyang paligid. Pagkatapos, isang perlas ang biglang lumitaw. Ito ay ang Space Locking Pearl, may kakayahang i-lock ang espasyo at epektibo laban sa mga nilalang na nasa ibaba ng half-step Transcendent God level. Hinawakan ng Dragon Emperor ang perlas sa kanyang kamay at sumigaw ng malakas, "Lin Moyo, sa pagkakataong ito ay patay ka na." Samantala, si Lin Moyo ay nakarating na sa isa pang Dragon City. Ang Dragon City ay kasalukuyang napapalibutan ng isang protective shield, at habang sumusugod si Lin Moyo patungo sa lungsod ng buong bilis, sinabi niya, "Ang defensive formation ay na-activate, mukhang ang balita ng aking pagmasaker sa isang Dragon City ay kumalat na sa buong Dragon World." Matapos pumatay ng napakaraming Dragon Kings, ang pagkumpuni ng Creation Staff ay malapit na ring matapos. Sa sandaling makita ng mga Dragon Warriors at Dragon Guard sa loob ng lungsod si Lin Moyo, lahat sila ay nagsimulang sumigaw ng may takot. Ang isa ay sumigaw, "Hindi ito maganda." Ang isa ay sumigaw, "Nandito si Lin Moyo." Habang ang isa ay sumigaw, "Ang Diyos ng kamatayan ay darating, tumakbo kayo ng mabilis hanggat maaari." Ang buong lungsod ay bumagsak sa kaguluhan. Naghanda si Lin Moyo na magdulot ng pagkawasak sa lungsod at inutusan ang kanyang mga Skeleton Warriors, "Aking mga kawal, bigyan ninyo ako." Gayunpaman, bago pa man maipatawag ang kanyang mga Skeleton Warriors, isang malakas na energy attack ang biglang sumugod patungo kay Lin Moyo ng buong bilis.
Sa sandaling maramdaman ni Lin Moyu ang paparating na atake, bahagya niyang iniling ang kanyang ulo upang tumingin sa likuran, at ang enerhiya ay agad na nakarating sa kanya. Bago pa tumama ang atake kay Lin Moyu, agad siyang nag-teleport palayo ng buong bilis at sinabi, sa pagkakataong ito, kasing bilis nito, nag-teleport si Lin Moyu sa isang maikling distansya at agad na tumakas ng buong bilis na sinasabi, hindi ako makikipaggulo sa taong yun. Ngunit pagkatapos ay may isang tinig na nanggaling sa likuran ni Lin Moyu, saan ka sa tingin mo makakatakas? Sa sandaling marinig ni Lin Moyu ang tinig, lumingon siya ng may nagulat na ekspresyon. Ang Dragon Emperor ay nakarating na sa kanyang likuran, hawak ang Dragon Pearl sa kanyang kamay, ang Dragon Pearl ay na-activate na. Sa sandaling ito ay na-activate, si Lin Moyu ay hindi na makagalaw at ang lilang enerhiya ay nagsimulang pumulupot ng mahigpit sa kanyang katawan. Tumingin si Lin Moyu sa paligid ng may pagkabigla at sinabi, nasa parehong lugar pa rin ako, ang espasyo dito ay tila naging hindi kapani-pani, walang malapot, hindi ako makakaalis. Desperadong sinubukan ni Lin Moyu na makatakas mula sa espasyong ito, ngunit halos hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin sa perlas, at tumingin dito ng may pagkagulat, sinabi niya, ang perlas ba yun? Sa sandaling iyon, ang Dragon Emperor ay naglabas ng malakas na enerhiya sa perlas at sumigaw, tingnan natin kung saan ka makakatakas sa pagkakataong ito. Nang makita ang ginagawa ng Dragon Emperor, si Lin Moyu ay bahagyang naalarma, ngunit agad niyang ipinatawag ang panlabas na sandata ng Thunder Tower. Sa sandaling lumitaw ang panlabas na sandata ng Thunder Tower, naglabas si Lin Moyu ng isang malakas na Thunder Attack pasulong, gayunpaman, ang Thunder Attack ni Lin Moyu ay naging walang silbi. Hindi makausad kahit kaunti, tumingin kay Lin Moyu, ang Dragon Emperor ay sumigaw, ang iyong mga pamamaraan ay walang silbi ngayon, patay ka na sa pagkakataong ito. Ang Dragon Emperor ay sumugod patungo kay Lin Moyu at inatake siya gamit ang kanyang mga kuko, sumisigaw, ngayon, mamatay ka, gayunpaman, sa mismong sandaling yon, biglang nag-teleport si Lin Moyu palabas ng espasyo na nalak ng perlas, nang makita si Lin Moyu na nag-teleport palayo, ang Dragon Emperor ay bahagyang natulala at sinabi ng hindi makapaniwala, paano ito posible, nasaan si Lin Moyu, ang espasyo ay ganap na na-freeze na ng Space Locking Pearl, paano siya nakatakas muli? Balisang tumingin siya sa buong lugar, nagpatuloy ng hindi makapaniwala, imposible, ito ay imposible, Lin Moyu, dapat kitang patayin. Pagkatapos nito, ang kwento ay direktang lumipat sa teritoryo ni Antares, kung saan nag-teleport na si Lin Moyu pabalik, lumitaw si Lin Moyu ng diretso sa harap ni Antares, sa sandaling makita ni Antares si Lin Moyu, nagtanong siya, ngayon ay nauunawaan mo na ang pundasyon ng isang half-step transcendent god-level powerhouse, tama ba? Pagkarinig nito, inilagay ni Lin Moyu ang isang kamay sa kanyang ulo at sinabi, masyado akong mayabang, hindi ko inaasahan na ang Dragon Emperor ay nagtataglay ng isang kayamanan na may kakayahang i-lock ang espasyo. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Antares, tiyak na hindi ito kwalipikado na magtaglay ng gayong kayamanan ng mag-isa. Ito ay dapat na hiniram mula sa orihinal na Greater World sa pamamagitan ng ilang pamamaraan. Pagkarinig nito, tumingin si Lin Moyu kay Antares at sinabi, hiniram. Tumango si Antares at sinabi, tama yan, kunin ng mga demonyo. Halimbawa, ang Succubus Queen na si Lilian ay ipinanganak sa isang fragment world. Ang kanyang mundo ay sinusuportahan ng tunay na Greater Demon World. Pagkarinig nito, naisip ni Lin Moyu sa kanyang sarili, kung ang Fragment World ay mayroon ng mga nilalang na may ganoong kapangyarihan, kung gayon anong uri ng lakas ang dapat taglayin ng mga nilalang sa tunay na Greater World. Pagkatapos ay sinabi ni Antares, level 81 ka pa lamang, kaya huwag mo munang alalahanin ang mga bagay na may kinalaman sa Greater World. Pagkarinig nito, tumayo si Lin Moyu at seryosong sinabi, manatiling handa sa panganib kahit sa panahon ng kapayapaan, bilang isang miyembro ng sangkatauhan, dapat akong maghanap ng daan pasulong para sa sangkatauhan at lumaban para sa sangkatauhan. Noon lamang, isang gintong liwanag ang bumaba kay Lin Moyu. Sa sandaling makita ni Antares ang gintong liwanag na bumabagsak kay Lin Moyu, agad siyang tumayo at sumigaw ng may pagkabigla, ang kapangyarihan ng pananampalataya, ito ay isa sa mga pangunahing kapangyarihan ng lahi ng tao, ikaw na maliit na bata. Ano ka ba talaga? Makalipas ang ilang sandali, ang paningin ni Lin Moyu ay nagsimulang lumitaw sa buong mundo ng tao. Ang lahat ng ginawa ni Lin Moyu sa Dragon World ay naging nakikita ng lahat sa mundo ng tao. Lahat ay nakakita ng nangyari sa Dragon World,
Kasama ang sandaling ipinatawag ni Lin ang Skeletal Dragon at kung paano niya winasak ang unang Dragon City, si Bai ay nanood din ng paningin ni Lin Moyu nang may pagkamangha. Ang ilang mga taong nakasaksi sa mga eksenang ito ay napabulalas, si General Lin yan. Si General Lin ay lumaban sa mundo ng Dragon Clan ng mag-isa. Ang mga kaibigan ni Lin Moyu ay nanunood din ng kanyang pakikipagsapalaran. Si Ning Ye ay nakatitig sa paglalakbay ni Lin Moyu sa Dragon World nang may pagkabigla. Ang lahat ng ginawa ni Lin Moyu sa Dragon World ay inihayag sa harap ng lahat, isang eksena pagkatapos ng isa pa.